amin. Pagpalain mo po ang iyong salitang mahayag sa aming kalagitnaan. Bigyan mo po ng bukas na puso at kaisipan ang bawat isa. At Lord, maranasan nila ang tunay na happiness sa buhay at joy. Salamat po, dakilang Diyos. Binabalik namin sa inyo ang kapurihan sa tanging pangalan ng iyong anak namin, Panginoon Jesucristo. Amen. So, in biblical definition is ang joy at saka happiness is magkaiba. Okay? Happiness is, it depends to what happened. Depende kung anong nangyayari. Okay? Pero, ang sabi po dito, also, trusted in the Lord, happy is He. Yung joy naman, mga kapatid, na minamahal, is not the absence of suffering. Joy is the presence of God. Amen? Na kahit na mayroon kang suffering, pagka mayroon kang Diyos, mayroon kang joy. Amen. Deeply in your heart. Okay? So mga kapatid na minamahal, kung titignan natin ang kalagayan ng mundo ngayon, ay naghahanap ng kaligayahan. But sasabihin ko po sa inyo, happiness is in Christ alone. Happiness is in Christ alone. Kay Kristo lang ang kaligayahan. Yung tunay na kaligayahan. Kasi ang sabi ng Bible, yung kaligayahan ng sanlibutan ay parang tirik na lumalagitik. Okay? Masaya ngayon, biglang malungkot at walang pag-asa. At ang sabi ng mundo, okay, habang may buhay, may pag-asa. Sa Diyos, sa mga mananampalataya, kahit patay na, may pag-asa. Amen. Pag ikaw ay namatay na walang Kristo sa puso mo, mamamatay kang walang pag-asa. Kahit anong inabot mo, anong tugatog na inabot mo sa mundong ito. Because happiness is in Christ alone. Not in money. Jay Gould, the American millionaire, had an enormous fortune when he dying. Sabi po dito, when dying, he said, I suppose I am the most miserable man on earth. Si Jay Gould po, sinabi niya, ako ang pinaka-miserableng tao sa mundo. Milyonaryo yan. Okay? So, not in money. Not in military glory. Alexander the Great conquered the known world in his days. Then he went, there are no more words to conquer. Okay? Si Alexander the Great, siya ay isang conqueror. Maraming bayan o bansa ang kanyang nasakop. Umiyak siya. Sabi niya, wala nang mundong sasakupin sa panahon niya. Wala nang bansang sasakupin. At nung panahon nang siya ay mamatay, hiningi niya sa kanyang general. Ang sabi niya, pag namatay ako, ilagay niyo ako sa kabaong na may butas magkabila at ilabas niyo ang aking mga kamay. Namangha yung kanyang general. No, bakit? No? Para ipaalam sa tao na pag namatay ang tao, wala siyang dala. Amen? At ang sabi niya, ang bumitbit ng aking kabaong, yung mga magagaling na doktor. Bakit? Upang ipaalam, mga kapatid, na minamahal na kahit sinong pinakamagaling na doktor, hindi niya kayang gamutin ang kamatayan. Amen. Pagdating ng kamatayan, walang sino man magaling, kundi ang Diyos lang. Amen. Hello? At ang sabi niya,
lahat ng na-accumulate kong yaman, lahat ng naipon kong yaman, ibudbud ninyo doon sa daan, mula sa bahay ko hanggang doon sa aking libingan. Upang malaman ng mga tao na wala akong dala sa aking libingan na kayamanan. Sabi ng Bible, what shall it profit a man if shall he gain the whole world and lose his own soul? Hello, amen? Oh. So happiness is not in money, it's not in military glory, it's not in unbelief. Voltaire was an infidel of the most pronounced type. He wrote, ang sabi niya, I wish I had never been born. I wish I had never been born. Sabi niya, mabuti pang hindi na ako ipinanganak. Si Voltaire po, mga kapatid na minamahal, hindi siya naniniwala sa Diyos. At nagpagawa ng mga gawaan ng libro, ng imprinta ng libro, upang gumawa ng maraming libro na pabulaanan ng Bible. Alam niyo si Voltaire, namatay siya. Nung siya namatay, yung pinagawa niyang imprintaan o gawaan ng libro para pabulaanan ng Bible, naging gawaan ng Biblia. At ang sabi po ng nurse na nagbantay sa kanya noong bago siya mamatay, sumisigaw si Voltaire. Hindi yan naniniwala sa impyerno, pero buhay pa siya, bago mamatay sumisigaw siya. Ang sabi niya, mainit sa impyerno. Mainit sa impyerno. So mga kaibigan na minamahal, sabi ng nurse, kailanman ayaw ko nang magbantay sa isang pasyente na hindi naniniwala sa Diyos at hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Namimilipit si Voltaire na nagmamakaawat, ang sinasabi niya, mainit sa impyerno. Nararamdaman na niya ang init ng impyerno, wala pa siya doon. Siguro pinapalaman na ng Panginoon sa kanya. So, mga kaibigan na minamahal, anuman ang kalagayan natin ngayon sa buhay, ang tunay na happiness and joy ay sa Panginoon lamang po. Amen. Hello, amen? Ang tunay na magiging mapalad ng isang tao, kapalaran ng isang tao, yung ikaw ay makakilala sa Diyos na buhay, maranasan mo ang kapatawaran ng iyong kasalanan at matanggap mo ang buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat taong makasalanan na nagsisi at sumampalataya kay Jesucristo. Your beautiful career, possessions, power, good job with higher salary and riches won't help you on the day of judgment. Hindi ka kayang tulungan yan sa panahon ng paghatol. Okay? At hindi kayang dugtungan ang buhay mo dito sa mundo. So dito po mga kaibigan na mga minamahal, ay nais ko po ipakita po sa inyo ang halimbawa ng isang tao na mayaman sa material. Pero pulubi siya spiritual. So magbukas po tayo ulit ng ating Bible at dito po ang ating magiging discussion, mga kapatid na minamahal, in Luke chapter 12. Ang isang taong tinawag ng Diyos na rich fool. Madaling tanggapin kung tao lang nagsabi sa iyo, mangmang ka, bobo ka. Pwede siyang magkamali, mga kaibigan ko. Pero pag ang Diyos na nagsabi, bobo ka, talagang totoo yun. Amen? Talagang totoo na yun. Okay? Luke chapter 12. Look at your Bible. Okay? Sapagkat gusto kong ipakita po sa inyo dito ang taong tinawag ng Diyos na rich fool. Okay? Or fool.
Okay? At ano po ang naging pakinabang niya? Maring ang tao ito, lahat ng gusto ng layaw niya, nakuha niya. Pero, mga kaibigan, tinawag siya ng Diyos na mangmang. Ang sabi po dito sa verse 15, Luke chapter 12, verse 15 to verse 21, sabi po, and he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisted not in the abundance of the things which he possesseth. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will put down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat and drink, and be merry. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God. Mga kaibigan, mga minamahal, ito po ang kasaysayan ng isang mayaman na tinawag ng Diyos na mangmang. At bago talakayin ng ating Panginoong Jesucristo ito, mga minamahal, sabi po niya dito, at kanyang sinabi sa kanila in verse 15, mag-ingat kayo sapagkat ang sa kasakiman ng tao, sapagkat ang kasaganaan ng buhay ng tao wala sa bagay na kanyang tinatangkilik. Wala sa bagay ng kanyang tinatangkilik. Alam niyo, maraming mayaman ngayon na miserable naman ang buhay. Tama po ba? Maraming pera, pero nandoon sa hospital, okay, maraming pagkain, pero hindi niya malasahan. Naka-hospital, nakatambak ang pagkain doon sa kanyang kwarto, hindi niya malasahan pagkain, hindi niya makain. Sino kumakain? Bantay. Yung bantay. Hindi ba? Di ba? Nakakita na kayo niyan. Kaya, pwede kang maging successful na businessman, pero hindi mo na-enjoy yung success. Mga minamahal. Tulad ng taong ito, no? Sabi niya, ito, marami na akong pag-aari. Right. Now, nagsabi si Jesus Christ dito, sabi niya, he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. Okay? Nagbubunga ng sagana. Ito ang magandang problema, mga kaibigan ko. Aani siya, hindi niya alam. Hindi kaya doon sa kanyang maliit na bangan. At ang sabi niya, ano kayang gagawin ko? Igigib ako ang aking bangan at gagawa ng mas malaki para doon ko ilagay ang aking ani. No? Problema, no? Hindi niya alam saan niya ilalagay. Pero ito yung magandang problema sana. Kung maganda rin yung puso ng taong ito. Hindi lang mayaman sa material, kundi mayaman din siya spiritual. Amen? Pero mayaman ka lang sa material, kaibigan, wala kang pagkakaiba dito. Kung mayaman ka lang sa material at hindi ka mayaman spiritual, wala kang pagkakaiba dito sa mayaman na mangmang. Mukhang masakit, ano? Mangmang. Mayaman, pero mangmang. Kaya yung sasabihin ng iba, hindi baling mangmang, basta mayaman. Diba? Pero pagka ang Diyos ang nagsabi sa iyo na ikaw ay mangmang, talagang ikaw ay mangmang.
At masakit yan, tanggapin. Pero yan ang katotohanan sa taong ito, sa kalagayan ng taong ito. Tingnan natin, idadiagnose natin yung ating sarili ngayon. Baka kamukha natin itong mayaman na mangmang na ito sa paningin ng Diyos. Maaring mayroon kang pag-aaring material. Okay? Pero hindi ka naman ligtas. Ikaw ay mangmang. Pag namatay ka, pupunta ka sa walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Ikaw ay higit pa sa pulubi doon. Now, mga kapatid na minamahal, papalaot na po tayo. Titignan natin itong taong ito. Bakit tinawag siyang mangmang? Mga kapatid, bagamat siya ay prosperous in his business. Okay? Prosperous siya. Tagumpay siya sa kanyang business. Isa siyang magsasaka, umaani ng sagana. Mga kapatid na minamahal, siyempre, magsasaka ka, gusto mo umani ka ng sagana. Siyempre, baka gusto mong umani ng sagana, gagawin mo lahat. Gagawin mo lahat ng pamamaraan sa pagtatanim. Okay? Mag-aabono ka niyan, ayusin mong ihahanda ang lupa. Ganito siguro ang ginawa ng taong ito. Kaya umani siya ng sagana. So in the sight of man, maaaring ito, sasabihin natin, magaling siya. Pero in the sight of God, foolish siya. Amen? Ang sabi po dito, he thought within himself, saying, what shall I do because I have no room where to bestow my fruits? Gandang problema ito. Okay? Sana ganitong problema natin. Hindi natin alam saan ilagay yung yaman natin. Pero karamihan problema natin ngayon, lahat tayo, problema natin, pera. Itong tang ito, ang problema niya, saan niya ilagay ang kanyang pera? Pastor, ay ani ang pinag-uusapan dyan. Yun na. Diba? Pag binenta niya, maraming pera. Alright. Mga kapatid na minamahal, walang daw na itong taong ito prosperous in his business. May maganda siyang kabuhayan. Maring ikaw hindi magsasaka, mayroon kang magandang trabaho. Mayroon kang magandang sweldo. At kung minsan hindi mo alam saan mo dalhin. Okay? Katulad ng taong ito, prosperous in his business. Pero mga kapatid na minamahal, mayroong pintas ang Diyos sa kanya dito because he is selfish, self-centered in his thought. Okay? Ngunit makasarili ang taong ito, ang sabi niya sa verse 17, and he thought with himself, saying, what shall I do because I have no room where to bestow my fruits? And he said, this will I do. Ginamit na maraming beses yung salitang I. Ito po ay nagpapakita na ang taong ito makasarili. Self-centered. Ito. Sa kaisipan niya, makasarili siya. Sabi niya, anong gagawin ko? Ay, ito ang aking gagawin. Igiiba ko ang aking bangan at gagawa ng mas malaking bangan at ilalagay ko doon lahat ng ani ko at sasabihin ko sa sarili ko, puro ko. Hello? Kaluluwa ko, marami ka ng pag-aari sa maraming taon. Kumain ka, uminom, magpakasaya ka. Okay? So, walang inisip ang tao nito kundi kanyang sarili. Hindi sangkot ang Diyos sa kanyang buhay. Katulad din natin, minsan kung nalalasing tayo sa tagumpay, nakakalimutan natin ang Diyos. Naalala lang natin ang Diyos pag may problema. Naalala lang natin ang Diyos pag may sakit. Naalala na lang natin ang Diyos pag nangangailangan tayo. Itong taong ito, mga kapatid na minamahal, ang sabi niya, puro pang sarili. Ito ang gagawin ko. At sasabihin ko sa aking kaluluwa ko, marami ka ng pag-aari sa maraming taon, kumain, uminom, at magpakasaya. Hello? Ito ang reality. Sa maraming tao, ganyan ang buhay. Okay? Pagsweldo, nasaan?
Instead na nasa simbahan, nasa pasyalan, nasa outing, nasa sugalan, nasa mall, kahit araw ng linggo. Pag linggo, mas maraming tao sa mall. Pero tingnan nyo sa simbahan, o konti. Hello? Amen? So, kaya sinabi ng Diyos dito sa taong ito, na mayaman ng mangmang. Bakit? Sinabi mangmang sapagkat itong taong ito ay self-centered siya. Ito. Okay? Makasarili. Mga minamahal. Tandaan po natin, anumang mayroon tayo ngayon, kaya mayroon tayo dahil bigayan ng Diyos. Ang source natin ng Panginoon. Siyang lahat ng may-ari dito. Nung ipinanganak tayo dito sa lupa, wala po tayong dala. Amen? Hello? Kayong mga may relo, wala kayong relo nung lumabas kayo. Wala na kayong damit nung lumabas eh. Lahat tayo, lumabas tayo sa bahay bata ng ating nanay, walang dala. Walang damit. Tama ba? Kaya ang iyak mo, anong iyak mo? Uwa! Sa Bisaya daw, wala! Di ba? Umiyak tayo kasi wala tayong dala. Habang tayo umiyak, lahat nakatawa. Nung tayo lumabas. Tama ba? Na-imagine ko nung lumabas ako, tuwang-tuwa yung mga nanonood siguro. Sabi siguro, kapog. Pero ang pangit ko raw ng bata eh. Ano ba yung kasabihan? Ang pangit pagka bata, pag matanda. Pogi na. Pogi. Alright. Mga kapatid, self-centered in his thought. Makasarili ito. Sabi niya, ito ang sasabihin ko sa kaluluwa ko. Alam niyo, kung minsan nakakalimot tayo sa Panginoon, pag marami na tayo eh. Pag marami na tayong tinatangkilik, pag may maganda ka ng bahay, pag may maganda ka ng sasakyan, kung minsan, pati ang Diyos nakakalimutan. Hello? Kaya sinabi po dito, sa taong ito, mangmang na mayaman. Ay ayaw natin tawagin ng Diyos mangmang. Di baling tawagin ka na ng kapwa mo tao, ng kaklase mo na ikaw ay mangmang. Huwag lang ang Diyos. Tama po ba? Amen? So idadiagnose natin ang ating sarili ngayon dito sa salita ng Diyos. Ako kaya sa tingin ng Diyos, ako'y mangmang o matalino? Para maging matalino ka sa harap ng Diyos, huwag mong kakalimutan ng Diyos. At higit sa lahat, kailangan mong Diyos kaysa material na bagay. Katulad ng tamita. And then number 3, makikita natin dito bakit tinawag siyang mangmang. Because he was mistaken in possessions. Okay? In verse 20, sabi niya, but God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then how shall those things be which thou hast provided? Okay? So you see that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. So he was mistaken in his possessions. Okay? Mali! Kaya tinawag siyang mangmang ng Diyos sapagkat ang kayamanan, mayroon lang siya, ay puro material na bagay. Tandaan po natin, ang lahat ng material na bagay na nandito sa lupa, mga kapatid, may minamahal, maglalaho yan. Aalisin din yan sa Panginoon. At anumang pag-aari mo ngayon, pag namatay ka na, iba na, nagmamay-ari yan. Amen. Amen ba? Automatic. Pagka namatay ang isang tao, siguradong hindi mo yan madadala sa hukay. Pag dinala mo yan, hukayin ka ng suportorero. Okay? So, kaya tinawag siya ng Panginoon na mangmang sapagkat he was mistaken in his possessions. Alam niyo po, ang mayroon lang ito, mga kaibigan, puro material na bagay. Tandaan natin, pag namatay ang isang tao, kahit anong yaman mo, hindi mo yan
dadalhin sa hukay. Iiwanan mo na yan. Ang nagmamay-ari na yan ay iba. Amen. Kahit may mag-arakat sa sakyan. Amen? Pag namatay ka, iba nang magdadrive yan. Hello? Amen. Hindi ba? So, mangmang ang tao ito. Mga kapatid na minamahal sa harap ng Diyos. Maaaring sa harap ng tao, hinahangaan siya. Ang dami niyang sasakyan, ang dami niyang pag-aari. May malaki siyang bahay. Pero sa harap ng Diyos, siya mangmang. Kaibigan, kahit gaano ka katanyag sa mundong ito, kahit gaano karami ang iyong pag-aari, kahit gaano kakapal ang bangkok mo, kung wala sa iyo ang Diyos, ikaw ay mangmang sa paningin ng Diyos. Amen. Hello? Tama po. Bakit tinawag ng Diyos ang mangmang na ito? Sapagkat, okay, siya ay self-centered sa kanyang kaisipan and mistaken in possession. And fourth, mga kapatid, he was deceived in outlook. Ang sabi po dito, siya po inadaya sa kanyang pananaw, mga kapatid, sapagkat inisip niya, ang sabi sa verse 19, I will say to my soul, thou hast much good laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Okay? For many years. Sabi niya. Okay? Nadaya siya sa kanyang kaisipan, no? Sa kanyang pananaw. Hindi kumo marami kang pera, kumo marami kang kayamanan, hahaba ng buhay mo. Tandaan natin, mayaman at pulubi namamatay, matanda, bata namamatay. At tayo may kanya-kanyang takda. At ang ating pinaka-last enemy po ay ang kamatayan, na kahit saan ka, alam niyang address mo, alam niyang puntaan. Kahit nasa magandang bahay ka, kahit nandoon ka sa komportabling kwarto, alam kang puntaan ng kamatayan. Kahit nasa maganda kang ospital, mamamatay ka. May namamatay sa Malacanang, may namamatay sa ospital, may namamatay sa daan, kahit saan lugar, may namamatay. Okay? So dito, mga kapatid na minamahal, tinawag ng Diyos itong mangmang sapagkat iniisip niya dahil marami na siyang pag-aari, marami na siyang pagkain, akala niya tatagal ng buhay niya. Hello? Hindi garantiya, mga kaibigan ko, na marami kang pera, tatagal ng buhay mo. Amen? Walang tinatangi ang kamatayan. Kahit mayaman, namamatay. Kasi hindi nabibili ang buhay. Higit sa lahat, hindi nabibili ang kaligtasan. Amen. Hello? Kung nabibili ang kaligtasan, edi yung mga mayayaman lang maliligtas. Si Manny Pacquiao, yung mga senador, yung mga milyonaryo, yung mga bilyonaryo. Okay? So mga kapatid na minamahal, sabi po dito sa verse 20, but God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? Okay? May tanong ko lang, kaibigan, kung ikaw ngayon, sakali o sa oras na ikaw mamamatay, tiyak mo ba nasa langit ka pupunta? Kung hindi, kasama ka dito sa mayaman na ito na tinawag na fool. Okay? Oo. So kailangan po kasi sa isang tao dapat makatiyak ng kaligtasan. Amen. Naalala ko yung isang hari, ang sabi niya sa isang payaso. Alam niyo yung payaso? Yung clown. Nung bago siya mamatay, sabi niya sa payaso, nung kalakasan niya, sabi niya doon sa payaso, sa tingin niya doon sa payaso, mangmang. Sabi niya, itong tungkod ko. Sabi niya, imiibigay mo pag nakakita ka ng mas mangmang sa'yo.
Di tinanggap ng payaso. Tanggap niya na mas matalino yung hari sa kanya. Right. Kaya lang, katagalan, noong ang hari malapit ng mamatay, hindi pa nakakita ng mas mangmang sa kanya, yung payaso. Nung malapit ng mamatay yung hari, nilapitan ng payaso. Sabi niya, mahal na hari, tiyak mo ba na pag namatay ka, pupunta ka sa langit? Sabi ng ng hari, hindi. Sabi niya, nakakita na ako ng mas mangmang sa akin. Ibinigay niya yung tungkod ng hari. Bakit siya mas matalino kaysa hari? Kasi yung payaso, nakatiyak siya ng kaligtasan. Yung hari, hindi nakatiyak. Kahit anyaman-yaman niya. So, sabi niya, nakakita na ako ng mas mangmang sa akin. Ibinalik niya yung tungkod ng hari. Mga kaibigan, itong tao ito, titignan natin yung kanyang kalagayan, although na siya ay prosperous in business, pero spiritual naman siya ay dukha. Okay? Siya ay mangmang. Siya ay hirap. Okay? At higit sa lahat, itong taong ito, mga kaibigan ko, siya ay isang taong nakalimot sa Diyos. He is a forgetful man. God forgetful man. Sabi po dito, ang Diyos sinabi sa kanya, therefore this night thy soul shall be required of thee, then who shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Kaya nakalimot sa Diyos, mga kapatid na minamahal, sapagkat ang focus niya, puro pagpapayaman, material, pagpapayaman, pansarili. Pero nakalimutan niya ang Diyos na lumalang sa kanya. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanya, mayaman na mangmang, sa gabing ito, kukunin ang iyong buhay, sinong makikinabang ng iyong mga inipon. Okay? Mga minamahal na mga kapatid, kaibigan, kailangan po natin alalahanin ng Diyos sa buhay natin, sapagkat ang source ng lahat ng Diyos. Hello? Amen? Amen. Oh. Ang sabi sa Sipanaya chapter 1, verse 14, sa oras o araw ng Panginoon, kagalitan ng Panginoon, the great day of the Lord is near, it is near, and hisseth greatly. Sabi po dito, even the voice of the day of the Lord, the mighty man shall rider bitterly. In verse 18, sabi niya, kahit anong ang iyong pilak at ang iyong ginto, hindi makapagliligtas sa iyo sa araw ng kagalitan ng Panginoon. Kahit ang iyong pilak at ginto, hindi mo yan pakikinabangan. So ngayon, mga kaibigan, ang kailangan natin una-una ang Diyos. Pag inuna natin ang Diyos, lahat na yan, dagdag lamang po, mga kaibigan. Kaya kung ikaw hindi paligtas, unahin mo munang tiyakin na ikaw mayroong personal relationship sa Diyos, sapagkat si Kristo lang ang tanging paraan upang ikaw maligtas. Ang religion mo, hindi ka kayang iligtas. Di ba? Maraming taong may religion, pero tanongin mo, ligtas ka na ba? Ewan ko. Kung minsan ang sagot pa niyan, walang nakaalam yan. Pero pwedeng malaman, mga kapatid, na minamahal, sapagkat mayroong salita ang Diyos nagtuturo ng kaligtasan. Di ba? Mayroong salita ang Diyos nagtuturo ng kaligtasan. Kung gusto mong pumunta sa langit, hindi kailangan mayaman ka para makapunta sa langit. Hello? Bakit? Ano ang paraan para mapunta ka sa langit? Si Jesus Christ. Ang sabi ni Christ, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang taong makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi kailangan na reliyon para makapunta ka sa langit.
Sapagkat yung mga reliyon, yung mga man-made. Okay? Ang tao po nagtayo niyan. Paraan ng tao yan. Pero ang Christianity, ang Diyos ko ay mismong nanaw sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo upang ang sino man sa Kanya'y magtiwala, maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sino ba si Jesucristo? Siya ang tagapagligtas, wala nang iba. Walang ibang ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na pangalan, kundi ang Panginoong Jesucristo. Nasupat nating ikaligtas. Acts chapter 4 verse 12. Walang ibang pangalan. Hindi ka kayang iligtas ng mga santo at santa. Ang tanging tagapagligtas ay si Jesus Christ. Hindi ka kayang iligtas ni Maria. Bakit ka mo? Ang sabi sa San Lucas Kapitulo 1:46, mga kapatid na minamahal, si Maria ay isa ring tao na sinabi niya, sabi niya, my soul that magnify the Lord. Amen. Amen? In verse 45, mga kapatid na minamahal, iatras mo kapatid, anong sabi niya? And blessed is he that believe, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord. Okay? Sa verse 47, kapatid, tingnan mo. Makikita natin yan, and my spirit rejoice. My spirit hath rejoiced in God, my Savior. Sino nagsabi niyan? Si Maria. My Savior kanya. Si Maria ay hindi tagapagligtas, isa rin babaeng iniligtas. Nangailangan ng kaligtasan ng Panginoon. Sino ang manutubos? Walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang reliyon, hindi tayo kayang iligtas sapagkat walang reliyon na pako sa krus. Okay? Ang kayamanan mo, hindi ka kayang iligtas tulad ng mayamang ito na sinabihan siya ng Diyos na mangmang. Bakit? Mayaman siya material, pero pulubi siya spiritual. Gusto mong hindi sasabihin niyo sa akin, bakit? Masama bang maging mayaman? Hindi ako against sa kayamanan. Kaya lang, gamitin mo yung kayamanan mo, kapatid, sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Dahil walang kwenta lahat ng yaman kung wala kang Kristo sa puso mo. Okay? At minsan mga kapatid na minamahal, kahit minsan mga Kristiyano ganun din. Halos kamukha rin ito. Ang kaibahan lang natin, tayo lang iligtas na. Pero huwag tayong maging selfish, huwag tayong maging self-centered pagka tayo pinayaman ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Buksan niyo po ang iyong Biblia. Anong itinuturo ng Diyos sa atin? Okay? Hindi naman masama yumaman. Basta huwag mo lang kakalimutan ng Panginoon. Amen. At mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Bakit? Sabi po dito sa verse 19, 6:19, sabi niya, lay not up for yourselves treasure upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Okay? Mag-ipon daw tayo ng kayamanan sa langit. Bakit? Doon sa langit, wala nang tanga, walang magnanakaw, walang kalawang, at wala nang magnanakaw doon. Hello, amen? At kung nasaan ang iyong kayamanan, sabi niya, nandoon ang iyong puso. Totoo naman po yan eh. Amen. Di ba? Pagka may kayamanan ka, yun ang lagi mong binabantayan. Halimbawa, ang pera mo, ibinangko mo sa isang bangko. Yan, tinitignan mo yung bangko, baka mabangkrap. Ibig ba? Mag-iingat din kayo kung saan nyo dinideposit yung mga pera nyo. Amen? Noong panahon ng Bangko Pilipino, anong madalas taas yung anong advertisement nila?
Bangko Pilipino, subok na matibay, subok na matatag. Para kang nakasandal sa Pader. ay nabangkrap. Di ba? Ngayon, kung ang iyong kayamanan sa langit, okay, nakasandal ka sa pader. Amen. Pader. Hello? Yun ang kayamanan, hindi nawawala. Tama po. Kaya hindi masama yumaman ka dito ng material. Basta mayroon kang Diyos sa puso mo. Amen. Huwag mong kakalimutan ng Diyos. Sapagkat walang kwenta lahat ng kayamanan kung wala kang Diyos. Kung hindi ka ligtas higit sa lahat. Mga kaibigan, so doon sa mga ligtas, ang sabi ng Panginoon, mag-ipon kayo ng kayamanan nyo sa langit. Kaya kung saan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Paano mag-ipon doon, Pastor? Okay, ito nga yung ginagawa natin. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Yung ginagawa natin dito at ibinibigay mo sa gawain ng Panginoon, pinapadala mo yan sa langit. Recorded lahat yan. Amen. Pero mayaman ka, hindi ka naman marunong magbigay sa gawain ng Panginoon. Sa Diyos, ang tingin sa iyo, ikaw ay pulubi. Hello? Bakit? Alam niyo, lahat ng bagay dito sa mundo, lilipas yan. Okay? Anong sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18? Why we look not at the things which are seen, sabi niya, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Okay? Sinabi rin ni Pedro, mga kapatid na minamahal, lahat ng natatanaw natin na yan, magugunaw yan, mapupugnaw sa matinding init ng apoy. Kung mapupugnaw yan, bakit lahat ipupundar mo dito? Okay, ligtas ka na. Mga kapatid na minamahal, mapalad tayo dahil ligtas na tayo. Amen. Kahit hindi ka mayaman. Pero maganda rin, kung ligtas ka na, mayaman ka pa, at mayaman ka sa Panginoon, nagbibigay ka sa kalooban ng Diyos, ang kayamanan niyan nandoon sa langit. Nagdi-deposit ka nun. Okay? Anong sabi sa 2 Peter chapter 3, verse 11? Look at this. Bago ko babalikan yung ating mga bisita. Okay? Seeing then that all these things shall be dissolved. Anong sabi ni Pedro? Shall be dissolved. What manner of person ought you to be in all holy conversation and godliness? Okay? Kung lahat man yan, sabi niya, na natatawnaw niyo, mapupugnaw, anong magiging buhay o pamumuhay na dapat natin? Bilang mga Kristiyano, mga kapatid na minamahal, paggamit natin ang ating mga kayamanan sa gawain ng Panginoon. Dapat giver tayo. Hello? Kaya huwag niyo neglect yung Sunday School, ang ating topic katatapos about giving. Tandaan po natin yung tithes and offering, magkaiba po yan. Naintindihan nyo kanina? Okay? Yung tithes is 10% of your gross income. At ang nagpapasya po yan ang Diyos. Kung may 10 piso ka, piso yung kanya. Ang nagpapasya po dyan ang Diyos. Doon sa 9 na natira sa iyo, ang magpapasya kung anong ipinasya ng puso mo. Doon ka magbigay sa 9 pesos. Hello? Kung magbibigay ka ng another piso, at mayroon ka pang 8. Tama po ba? Pero nagbigay ka pa lang, hindi 2 piso. Ibinalik mo pa lang yung piso sa Panginoon po yan, at yung piso, yung palang ibinigay mo. Kasi one time, may nag-uusap ng Kristiyano, ang sabi niya, hindi ba magbigay ayon sa ipinasya ng puso? Yes. Pero may pagkakaiba yun, yung tithings sa giving, sa offering. Hello? Amen? Yun ang dapat natin maintindihan. Okay? Pagka nagbigay ka ng tithes mo, nagbabalik ka pa lang ng parte ng Panginoon, hindi ka pa nagbigay. Yun yung dividendo niya sa sweldo mo, sa kinita mo. Hello? Kayong mga tumataya sa wedding,
Di ba alam niyo yan? Alam ko yan kasi noon, bata ko, yung lola ko, mahilig magtataya ng wete. Okay? Tumama, 10 centimos. Ang taya niya. Ang panalo niya, 60 pesos. Abay, kumuha pa ng bilao. Kasi puro bariya eh. May sintimo pa noon eh. Ilang porsyento nung mag-uwete, binigay. Pagkatapos, mayroon pang balato. Iba yung porsyento sa balato. Alam niyo yan? Alam, bahala ka kung magkano ibigay mo lang sa balato. Pero yung porsyento, automatic yan, kinukuha niya. Hello, amen? Amen? Ayaw niyo pang mag-amen. Buwari pa kayo. Alright. Now, mga kapatid na minamahal, yun din po, mga kapatid na minamahal, ang pinag-uusapan natin dito. Okay? Itong pinag-usapan natin dito, kaya tinawag siyang mangmang sapagkat lahat ng kayamanan niya galing sa Diyos, pero nakalimutan niya ang Diyos. Hello? At higit sa lahat, hindi siya ligtas. Okay? Wala siyang kaligtasan. Wala siyang buhay na walang hanggan. Kaya ito ang taong pinakamangmang na nabuhay sa mundong ito. Mayaman, pero hindi ligtas. Kung ako ikaw, ayaw kong matulad sa taong ito na mangmang, tinawag ng Diyos na mangmang. Kaya, para maging matalino tayo sa harap ng Diyos, una, kailangan tinanggap natin si Christ as our personal Lord and Savior. Pangalawa, ang ating mga resources, paggamit natin sa Panginoon. Amen? Kasi mawawala lang din yan eh. Kaya ang sabi niya sa kanyang bayan, sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, sabi niya, "But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers," sabi niya, "as it is this day." Okay? So, panghuli mga kapatid na talata itong ating binasa, ang sabi po ng Panginoon sa kanyang bayan. Itong kanyang bayan, ito yung mga anak niya galing sa Egypt, inilabas sila, dinala sila doon sa land of promise. Okay? Saan yung land of promise? Doon yung lupain, sinisimulan ng pulot at gatas. Ibig sabihin, lupain ng pagpapala. Pagka pinagpala ka na ng Diyos, sabi niya, pag pinagpala ka na, huwag mong kakalimutan ang Diyos. Bakit? Siyang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkamal ka ng kayamanan. Tandaan po natin, mga kapatid na minamahal, anuman trabaho mo ngayon, anuman kalagayan mo ngayon, dahil sa Panginoon niya. Amen. Amen? Ay, nag-aaral ako, pastor eh. Natapos ako, nagsikap ako, kaya ako ngayon. Ito, praise the Lord. Nag-aaral ka, binigyan ka ng lakas ng Panginoon, talino, para gumraduate ka, makakuha ka ng kurso mo, at ngayon, para makakuha ka ng trabaho mo, ngayon may trabaho ka, binigyan ka ng lakas para magampanan mo ang trabaho mo. At pinagpapala ka ng Panginoon ngayon, huwag mong kakalimutan ang Diyos. Siyang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkamal ka ng sarili. Mga kapatid na minamahal, in conclusion, sa Diyos, sa harap ng Diyos kaya, ano ka? Ikaw at ang Diyos na kakala. Ikaw ba'y manumang sa harap ng Diyos o ikaw ay matalino? Ang isang taong matalino, lalo na sa mga Kristiyano, tinanggap mo na si Kristo, gamitin mo ang iyong kayamanan paggamit mo sa Panginoon. Sa ating mga kaibigan, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, kung hindi mo pa tiyak na ikaw ay ligtas, tiyakin mo ngayon. Ito ang pagkakataon. Kasi ang kaligtasan, kaibigan, habang ikaw ay buhay, dapat malaman mo na ligtas ka. Sapagkat ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos. Pagsisisi ng kasalanan at pagtanggap kay Jesucristo bilang personal na Panginoon at tagapagligtas.
hindi ka na pwedeng magsisi pagpatay ka na. Hindi ka na pwedeng sumampalataya pagpatay ka na. Kaya buhay ka pa, gumawa ka ng desisyon, tanggapin mo si Christ as your personal Lord and Savior. Tayo lahat ito. Bago mahuli ang lahat, huwag nating sabihin, malakas pa ako. Okay? Marami akong pag-aari. Magpapakasaya muna ako. Tulad ng mayamang ito. Kala niya, kung mayaman siya, hahaba ng buhay niya. Sabi niya, sa araw na ito, kukunin ang iyong kaluluwa. Sino magkikinabang ng inipon mo? Huwag natin ipaghambog ang bukas sapagkat hindi natin alam ang ilalabas ng bukas. Marami na tayong mga balitaan, lakas-lakas ng tao, biglang pinahayag, patay na pala. Baka gusto mong maligtas ng Martes, namatay ka ng Lunes. Gusto mong maligtas alas 12, namatay ka ng alas 11. Sayang ang kaligtasan. Habang ikaw nabubuhay, tanggapin mo si Kristo as your personal Lord and Savior. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ako isang taong makasalanan. Namatay ka sa krus upang bayaran ang aking kasalanan. Ngayon, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking personal na Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay. Sa aming mga mahal na bisita, nais mo bang tanggapin sa Kristo sa puso mo? Kung hindi ka pa nakatiyak ng kaligtasan, gumawa ka ng desisyon ngayong umaga. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sa ating mga members, mga kapatid, kung ikaw may pinagpala ng Panginoon, kung ikaw ngayon pinagkatiwalaan ng Panginoon, pag-amit mo ang iyong kayamanan sa Panginoon, maging tapat ka sa pagbibigay sa Panginoon. Lapit ka dito sa harapan. Lapit ka dito sa harapan. Sa aming mga bisita, gumawa ka ng desisyon. Ang kaligtasan, hindi yan pinapasukan, hindi binibigay. Ito'y tinatanggap. Libre, ibinibigay ng Diyos sa bawat nais magbalik loob sa Diyos. Hindi ko alam ang kalagayan mo, kapatid, kaibigan. Naranasan mo na ba na binuksan mo yung puso para kay Kristo? Kinausap mo siya na pumasok sa puso mo. Tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Dahil kung hindi pa, bago mahuli ang lahat, dapat gumawa ka ng desisyon. Sapagkat walang second chance pagkatapos ng kamatayan. Wala ng second chance. Wala ng second chance. Ngayon, habang ikaw ay buhay, ngayon ang pagkakataon mo, tanggapin si Christ as your personal Lord and Savior. Manalangin po tayo. Diyos na dakila sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong umaga. Dalangin po namin, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat anak mo. Turuan mo po kami maging matapat sa mga bagay na aming tinatangkilik. Ibalik namin, Diyos, ang aming ikapo at maglalog kami sa iyong gawain. Lord, magpalain mo po ang iyong simbahan dito, ang iyong church dito sa Cagayan. Bless mo ang bawat members. Pagkatiwalaan mo kami ng kayamanan material. Kung paano mo, Diyos, kami po iyong tinanggap bilang iyong mga anak. Bless mo ang aming buhay.
Salamat po sa umagang ito sa pansamantalang pagtatapos. Kayo po nawa sa patuloy na pumilo sa aming buhay at i-bless mo ang aming fellowship sa maghapon ito. Ito yung aming dalangin. Sa matamis mong pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless you. Okay? Lahat kayo ay welcome na manatili dito at dito lahat tayo manatili.